third day of the oral arguments on the PhilHealth's transfer of 60 billion pesos excess funds to the National Treasury last year, the magistrates tackled questions surrounding the ability of the state insurer to operate if it does not receive subsidies from the government. A Commission on Audit report shown during the oral argument revealed that there could have been unreported transactions from PhilHealth, leading a Supreme Court Associate Justice to speculate that its liabilities could have been bigger than previously declared. Based on these COA reports, do you think PhilHealth still has the ability to continue as a going concern without aid from the national government? PhilHealth is a government-owned and controlled corporation, and PhilHealth can continuously implement this program, can operate, Your Honor, even, as you mentioned, Your Honor, without a subsidy from the national government. Are you telling the court that never has the national government rescued PhilHealth? Your Honor, When it comes to its inability, supposed inability to meet or pay all its liabilities. hindi pa naman ho dumating sa Hindi pa dumating sa puntong yun. pagkakataon. PhilHealth continuously implement its program. We have the DBM, we have the Department of Finance, and other government agencies, Your Honor, looking into the operations. The oral arguments also discussed where the funds for the beneficiaries are used and whether or not the 60 billion pesos transferred to the Treasury was of use to the state insurer. The Bureau of the Treasury says among the challenges that PhilHealth faces is the structural absorptive capacity issue. This means that it needs more people, hospitals, and equipment to implement some of its programs. Number one, the insufficiency of the compensation for our healthcare workers or healthcare professionals. Number two, hospitals, healthcare facilities. Even if there is even if benefit expansions occur, if there is no hospital within the vicinity of a specific beneficiary, particularly an indigent beneficiary, then they will not be able to avail of these expanded benefits. Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. says it is not PhilHealth's fault if the funds weren't used. He also emphasized that the public would not understand the issue on absorptive capacity. The magistrate suggests the 60 billion pesos should just be returned to PhilHealth. Current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. If the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Other petitioners say there were more questions than answers that popped up during the oral arguments. Understandable kung ganun ang perspective nila na kaya pala nila kinukuha ang pera ng PhilHealth para i-prioritize ang infrastructure dahil ang pagkaintindi nila may 10 years sila to comply. But hopefully the government realizes na ang bawat Pilipino nangangailangan ng tulong at may urgency na magkaroon ng access para may panggastos tayo kapag tayo ay nagkakasakit. The Supreme Court will resume the oral arguments on April 29. Yes, yan. Isa lang ang masasabi ko dito talaga. Na itong gobyernong bangag ay talagang walang pakialam sa ating lahat mga ordinaryong Pilipino. Yun lang. Yun lang. Isa lang talaga. Wala talaga silang pakialam. Nakaupo lang sila dito sa gobyerno natin para magnakaw. O ayan, ang Supreme Court nag-order na ibalik ang pera. 60 billion, grabe. Ibalik ang pera, ang pundo, ang budget or ano man yan na para sa healthcare. Sa PhilHealth ng mga ordinaryong mga Pilipino, lalo na yung mga contributors, mga members na nagbabayad ng premium. Nangangailangan sila niyan. Tingnan nyo. Sa isang araw, ilang Pilipino, ilang tao ang may sakit. Marami yung mga kabataan ngayon na may mga sakit. Mga complicated ba naman yung mga sakit ng iba?
Hindi nyo ba nakikita? Magpunta kayo sa ground. Puntahan nyo yung mga hospital, lalo na yung mga public, mga government hospital. Na sobrang puno ng mga pasyente. Yung iba nga nakahilira na nasa daanan, nasa gilid-gilid na ng dadaanan sa hospital. Hindi ba nakakahiya yan? Tapos kayo mga putoy talagang nakapanggigil kayo eh. Mga jutang ginimis talaga kayo. At ikaw, Recto, grabe talagang paghimod puwit mo kay Bangag, Recto. Lumayas ka dyan. Kupal ka. Wala kang kwinta. Nakapanggigil. Ngayon, araw-araw makikinig ka sa mga balita. Nakapanggigil talaga. Kasi ang ginagawa talaga ng gobyernong ito, wala talagang ginagawang maayos na at mabuting na mapakinabangan ng mga Pilipino. Kundi ang ginagawa ng putang inang gobyernong ito, pisti mapamura ka talaga, para lang sa kapakanan nila, para lang silang makapagnakaw, para lang silang yayaman lang itong mga hinayupak na nakaupong mga walang kwintang gobyerno. Kaya kayo, mga taong bayan, na wag na kayong magpabudol, wag na kayong magtanga-tangahan ngayong May 12 election sa mga senators, mayors. Ibuboto nyo po yung mga kandidatong may mga nagawa sa bayan. Yon ang titingnan ninyo. Huwag kayong magbinta ng boto ninyo. Dahil yung binili na boto ninyo, sa 5,000 lang, halimbawa, bigyan ka ng 5,000, tapos binuto mo na, kukunin yan nila pag sila'y nananalo. Pag sila'y nakaupo, bilyon-bilyon ang kamkamin yan. Pag binibili ang boto ninyo, tandaan ninyo, bilyon-bilyon ang nanakawin yan pag nananalo yan, pag nakaupo yan sa gobyerno. Kaya maging maingat at maging matalino naman kayong mga botante. Huwag na kayong magpabudol. Huwag na kayong maniniwala sa mga mas mabulaklak na mga salita na katulad ni Bangag. Ang galing-galing magsalita. Pero yun pala, nasa bibig lang. Lumilipad lang sa hangin yung salita ni Bangag. At saka please, wag nyo nang ibuto yung mga kandidatong mga senatorial slits ni Marcos Bangag. Wag nyo na pong ibubuto yan. Straight PDP laban po tayo lahat. Dahil ang mga kandidato ng mga Duterte ay mga makatao, may malasakit, makamasa, nararamdaman ang totoong kahirapan. Nagtatrabaho sa ground, nakikita nila ang totoong pangkabuhayan, ang totoong nangyayaring kahirapan sa bansa natin, sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya sila ang karapat-dapat iboto. PDP laban straight po. Iboto po natin lahat ng mga senators na tumatakbo ngayon. Ako, number 1 ko talagang iboboto. Number 1 ko si Marcolita, Vic Rodriguez, si Bundok, si Bongo, sino pa yan? Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, kitang-kita na may resibo. Tingnan nyo yung pagpapatakbo niya ng KOGC. Ang gaganda. International, may KOGC. Walang korupsyon. Yan, isa na yan na ebidensya na magandang magpatakbo si Pastor Kibuloy. Kaya kailangan siyang makaupo pagka-senador. Yan yun. Huwag kalimutan, PDP laban po. Lahat. Yang si Hinlo, Attorney Hinlo, PDP laban. Nasa Duterte slit yan. Huwag nyo nang iboto yung paulit-ulit. Mga recycle na kandidato ngayon na nasa administrasyon ni Bangag Marcos Jr. Dahil nang sila'y nakaupo noon, wala naman silang ginagawang maayos na nakakatulong sa mga Pilipino. Pabalik-balik lang. Magtrabaho na lang kayo ng ibang trabaho. Huwag na kayong paulit-ulit ng kumakandidato. Nakakahiya ang mga pagmumukha ninyo. Wala naman kayong maayos na
nagawa sa bansa. Tumigil na kayo sa katatakbo ninyo, mga recycled candidates. Kahiya na kayo, sinusuka na kayo ng taong bayan. Lalo na kay Marcos Jr. Ikaw bangag, Marcos Jr., tandaan mo to. Pagkatapos ng term mo, pag ikay wala na sa gobyerno, bangag, babalik nasa dugyot yung buhay mo. Hayop ka. Kayong mag-asawa, babalik ulit sa dugyot yung hayop ang buhay ninyo. Katulad yung sinasabi ni Atty. Glenchong noon na, noong tinataboy ka na lahat, pati mga dilawan. Kaya nga hindi na palibing-libing yung ama mo dahil walang gustong magpalibing. Nasabi pa ni Atty. Glenchong na kahit mag-birthday celebrate kayo, nag-iimbita kayo, walang gustong pumunta sa bahay mo, bangag, Marcos Jr., dahil sinusuka kayong mga Marcos. Ngayon, kumakapit lang, humihimod lang sa puwit mo yung mga putang inang yan na nasa gobyerno mo, nagsipsip lang yan dahil ikaw ang presidenteng inutil. Yan yun. Pero pagkatapos ng termino mo, titingnan natin kung papansinin ka pa ng mga yan. Babalik ka sa dugyot, basura na walang papansin sa inyo. Tangina ninyo.